Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Ito na ho yung sinasabi natin na nambabraso na. Talagang pinilit nila kunin ang liderato at ginawa na hong bakante lahat ng mga posisyon. Sa makatuwid, magagawa na nila dahil sa takot, maimbestigahan ang mga pangalan sa flood control, kinuha na ho nila ngayon ang liderato diyan sa Senado. Sila na ho ngayon ang may karapatan. Pero tandaan nyo, mali ang pinagagawa nyo. Napakamali. Hindi ho po hindi katanggap-tanggap ng mga Pilipino yung pang-aagaw nyo ng posisyon. Kaya naman pala, malakas ang loob nila, may hudas na senador na lumapit at pumasok para makuha nila ang buong 12 o 13. Nakakuha na ho sila ng bilang. Kaya mayayabang na ho ang mga ipasok natin kung paano nila kinuha ngayon itong usapin ng leadership. Sila na ho ang majority. Tapos na naman ang kwento sa usapin ng flood control. Bakit? Hindi na ho maiimbestigahan yan. Kasi tatakpan at pagtatakpan na naman yan ng mga dorobo. Yan ang isang katunayan. Yan talaga ang mangyayari dyan. Tignan nyo kung ano yung ginawa nila. Ito naman tayo. Let us pause for a minute of silent prayer. Grabe ho, no? Brasuhan ang nangyayari. Huwag na kayong magdasal. Ejercito, Escudero, Estrada, Ay, Judas. De La Rosa, Andyan yung Judas, Ejercito. Sa takot, makulong. Walang bayag, walang yagbuls. Anak ka ng tipaklong ka? Sa takot mo makulong, ayan na. Sumanib na sa mga devil. Escudero, Estrada, Kakahiya ka, Escudero. Gatchalian, Kakahiya. Tandaan nyo Montiveros, yung araw na ito. Lacson, Kiss nyo na ho si Escudero. Legarda, Marcoleta, Marcos, Padilla, Pangilinan, Soto, Tulfo Erwin, Tulfo Rafi, Villanueva, Villar Camille, Villar Mark Zubiri, Senate President Cayetano Alan. With 12 senators present, the chair declares a quorum. Kita nyo. Ngayon, nag-declare sila na quorum. May magmamotion dyan. Yan ang plano nila eh. Alam nyo kaya nila ginawa yan, ililihis talaga nila yung petsa, which is bukas sana, magkakaroon na ho ng investigasyon patungkol sa flood control at may mapapangalanan na. Ano nangyari? Ito na ang bilis nilang gumanap, ang bilis nilang kunin ang liderato. Grabe, ang titibay ng mga pes nyo! Officer, Mr. Presiding Officer, Yan I move kita mo si Tutas to declare all elected positions in the Senate vacant. Is there any objection? Duly seconded. The motion is approved. Ang bilis nila na-approve. Kasi magkakampi-kampi yan eh. Planado Majority yan. Leader, Si Tuta, si Chis Escudero, tandaan nyo ho. Wag nyong bibigyan ng boto yan. Lahat ng 12 na yan. Ito mangyayari Maraming re-electionist dyan, tandaan nyo. Itong si Tuta. Yan si Mig Zubiri, si Escudero. Itong si JB Ejercito. Yan si Tulfo, re-electionist yan. Ayan si Virus. Yan si Lacson. Si Lacson ba? Re-electionist ba? Basta halos lahat yan. Huwag niyong bigyan ng boto. Wala kayong mapapala. Dahil pambabraso lang ang ginagawa ng mga yan. Mr. Presiding Officer, I move that we proceed with the election of the Senate President Pro Tem. is there any objection? Hearing none, motion is carried. I hereby move and nominate Senator Sherwin Gatchalian as the Senate President Pro Tempore. Nakuha nila kagad. Is there any objection? Duly seconded. The motion is Tuwan-tuwa approved. Sanggala. Tuwan-tuwa sila sa mga kagaguhan ng ginagawa nila. Sorry for the word, pero hindi ka tanggap-tanggap.
'Di ba? Hindi ka tanggap-tanggap. Niloloko nila ang taong bayan. Kaya nila pinasasaringan itong kampo ni Senador Alan Peter Cayetano kahapon pa at nung isang araw pa. Ito talaga ang target nila eh. Ngayon, tapos na naman ang kwento. Wala na naman tayong usapin patungkol sa flood control. Yun ang inaabangan ng taong bayan eh. Pero bakit ano nangyayari? Ang galing nyo talaga magmanipula, no? Magagaling talaga sila. Ibang klase ang mga utak nito mga ito. Kaya ngayon, alam nyo na kung ano meron sa gobyernong ito. Ha? Kilala nyo na kung sino nagmamanipula. Matutumbok na sana bukas dahil may pagpapatawag na ng 18 Marines. Ngayon, iba na naman ang kwentuhan. Wala na ho ang 18 Marines, wala na si Saldico sa usapan. Bakit? Ito na sila, sila na ang mga boss ngayon. Thank you, dear colleagues. Majority Leader. So, majority leader. Ikaw na. Sige, ikaw na. Second muna. Mr. Presiding Officer, I move that we elect Senator Juan Miguel Subiri as chairman of the Committee on Rules. Is there any objection? Duly seconded. The motion is approved. Thank you very much, my dear colleagues. My dear colleagues, I move that we proceed with the oath taking of the Senate President pro tempore. I so move. And we will ask Senator Soto, the most senior member of this chamber, to proceed with the oath to our new Senate President pro tem. Sundan mo na lang, sir, sa lang copy namin. Sila lang naglulukuhan dyan mga kasama. Talagang iba ang kwento na iba na ang channel na papanoorin nyo. Ngayon, press conference na naman ito si Bendalo. Bida-bidahan na naman ito si Bendalo. Alamin natin kung ano naman yung binibida nito ni Bendalo. Ano naman ang inyong ikwento? So we have to act. And we are very fortunate that one of them, member of the majority debate, Senator Jesus Cordero, do not conform and do not believe in what they are fighting for. Nako. Natakot ang mama. Dahil ba papakulong? Dahil si Bakokang ay galit na ho dahil hindi nyo magampanan ang inyong mga trabaho kaya pinersa na ito. Nagkapwersa na ho nangyari dito eh. Ang mahirap lang, paniniwalaan pa kaya kayo ng taong bayan? Hindi po siya naniniwala because he believes na yung kanilang pinaglalaban ay mali po. Walang mali sa pinaglalaban nila, kayo ang mali. Tanggol lamang ang ilaw. Sobrang mali ang ginagawa nyo. So the guy suddenly made a decision today to join para magkaroon po kami ng quorum. And you may ask, bakit hindi? Is there quorum? Yes, there is. We're just considered 22 now. So divide it by 2, that's 12 plus, 11 plus 1 is 12. So we have a quorum. Yung sinasabing 13, yun po ay kung kumpletong 24. Dalawa po sa amin, yung isa nagtatago, yung isa nakakulong. So we are... Mayabang magsalita itong ungas na ito. Di ba? Huwag ka na. Dahil walang maniniwala sa iyo kasi binen mo ang law. Ito yung mga tao mga tao talagang alam nyo na sobrang, pinapaliwanag niya, pinamumukha niya na hindi raw naniniwala sa pinaglalaban nila Senator Alan Peter Cayetano, itong si Escudero. Pero ang paniniwala natin, ito ay natakot. Ngayon, tandaan mo yung ginawa mo, Mama Escudero. Wala kang yagballs. Wala kang mukhang ihaharap ngayon. Nakakahiya ka. Totoo yan. Nakakahiya ngayon. Wala ngayong magpamalaki sa'yo na naging matapang ka para saan? Sa bayan. Hindi. Wala nang ganun. Natakot ka para sa kaban ng bayan. Ibang klase ho ang kwentuhan ngayon. Talagang sobra. Sobra. Lamang na sila. 12 na sila. Kaya nag-quorum. Nakuha nila ngayon ang boto. Pero, sumakatuwid, sumakatutal, dapat diyan sila Alan Peter Cayetano pa rin ang namumuno para maimbestigahan. Tingnan niyo bukas.
Wala na ho yung usapin ng flood control. Takot sila eh. Kagaya ng sinabi ng isang mama na ito, isang vlogger, eto, pakinggan nyo. Alam niyo ba kung bakit galit na galit yung 11 kay Alan Cayetano? Kasi nga, magtutuloy-tuloy ang hearing ng Blue Ribbon kahit na mag-recess sila sinidihi. Kaya naman pala inagaw. Sir, minadali ngayon palitan ang leadership. Kasi kahit mag-recess sila, magtutuloy-tuloy ang investigasyon sa flood control. Yun talaga, ang talagang ayaw mangyari ng grupong to. Sila ngayon yung 12 bulok, hindi na 11 bulok. 12 bulok na bulok. Ipapatawag yung mga hindi pinatawag. Si Saldico papayagan mag-testify kahit nasa ibang Yun bansa. naman pala, kaya Yung sobrang 11 takot na Marines, takot. detalyadong magsasabi kung sino mga binigyan ng maleta. Si Triclib Olaybar ipapatawag. Si Bersamin ipapatawag din, at yung kanyang salaysay na ibinigay pinakita kay Libiste mukhang mabubuksan na may kinalaman talaga si Tantara. Kaya takot na takot itong 11 kasi sa tingin ko damay din sila dito eh. Meron din silang kinalaman. At ang balita ko, sabi lang naman ng puting kabayot, parang nagagalit na yung nag-utos sa kanila na wala silang magawa at hindi nila magpwersa si Alan Cayetano na mag-hearing. Mapwersa si Alan Cayetano na magkaroon ng plenary session. Dahil sa plenary session, lahat ng mga dinidesisyonan ng plenaryo ng Senado, katulad ng Blue Ribbon, lahat yan, i-reverse nila. Bakit? Majority na sila eh. Paano sila naging majority? Kasi si Cayetano, presiding officer, yung 11-11 sila, di ba? Presiding officer si Cayetano, hindi boboto. So, 10-11 palagi ang boto. So, pwedeng mapalitan, kung sinong chairman, pwedeng, alam niyo na, di ba? Yung democracy na tinatawag. Ayan ha. Ngayon, bakit ginagawa ito ni Alan Cayetano? Para mabalanse. Paano mabalanse? Malaman na yung totoo ng taong bayan kung sino talaga ang pasimuno at nakinabang sa nakawang ito. Kasi yung mga nakukulong, hindi naman yun eh. Meron na bang nakasuhan na kung traktor Tama. na binanggit ni Ping Lacson? Wala. Wala yan. Halos lahat yan pinagtatakpan ng mga grupo niyan. Kaya nga, gustong-gusto natin ang grupo ni Senator Alan Peter Cayetano kasi nalalaman kung sino yung durobo. Pero sa ginawa ng mga senador na to, minadali dahil sa sobrang takot, maimbestigahan ng flood control at lilitaw ang kanilang mga pangalan, eto na ho, gumawa ng sariling quorum at yung naduwag na senador ay kumampi na ho sa kanila. Senator Win Gatchalian presiding the floor. Amen. The Secretary will call the roll. Nagdasal pa yung mga Yung Pro tempore. Is there any objection? Duly seconded. seconded kagad. Wala na tayong magagawa. Nakuha na ho nila ang leadership at wala na ho tayong magagawa dahil bukas, iba na ho ang kwento. Wala na hong investigasyon mangyayari kasi napagtakpan na nila eh. SP Cayetano, Senador Padilla at suspending OSA Chief Aplaska, inireklamo na rin. Kita nyo? Pati si SP, inireklamo na rin ha. Hindi na ho SP si Cayetano ngayon ha. For your information. Inagaw na ho ng grupo ng Bulok 12. Ito, may balita rito na kinakasuhan na ata o nireklamo. Van, ano ang alegasyon ng mga complainant dito sa kanilang mga inirereklamo? Kailan may papel umano si Senate President Alan Peter Cayetano, suspended Senate Sergeant-at-Arms Mau Aplaska at si Senator Robin Hood Padilla sa pagpapatakas kay Senator Bato de la Rosa mula sa Senate premises para hindi masilbihan ng warrant of arrest.
Kaya naman reklamong obstruction of justice ang hinaharap ng mga ito ngayon sa Office of the Ombudsman kasunod ng mga nangyaring gulo sa Senado. Ayon kay Kiko Aquino D., convener ng Tindig Pilipinas, Nako, yan pa, isa pang na magulo naging yan. partisipasyon ng mga ito. Yan wala namang ginawa yan kundi manggulo lang eh. Ang papel niyan, pinupondohan yan para magngangaw-ngaw. Kumukuha ho ng simpatya sa taong bayan at susunod, tatakbo na yan ng party list. Kung hindi naman party list, makikialam na naman yan. Malayo na kasi yung apelido niya. Hindi na ho Aquino. Kaya ngumangaw-ngaw. Pero yung pinaglalaban naman ng mamang yan, naku, mukhang malabo. Hindi makatarungan. Diba? So ngayon, anong kwento ngayon natin dito? Wala na ho tayong aasahang investigasyon. Dahil yung mga durobo sa Malacanang, yung mga durobo ng mga senador ay nagkampihan na ho para talaga nakunin ang liderato at mapagtakpan na naman ang kwento. Yun lang naman ang gusto nila, takpan ang kwento, takpan ang issue, i-cover up. Kasi noong sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano na may lalabas na mga pangalan na kasama dito sa Bulok 12, Bulok na 12 na sila. Kasama na si Escudero. Natakot makulong. Ayun, umamin. Nung una, pinag-ano pa natin, Pusang gala. Pusang gala! Ngayon, wala ka na ho makukuha simpatya. Magsama-sama ho kayo. Re-electionist ba naman? Alam ko, re-electionist din to eh. Tandaan nyo huwag nyong papakuwanin, huwag nyong patitikimin ng mga boto itong mga ito. Diba? Ano yung mga pag-uusap ngayon? Talagang nakakabigla ho, nakakaasar at nakakadismaya kasi ano ba nangyari? Nakalatag na ho eh. May mga ebidensya na eh. May mga listahan na. Diba? May mga ganun ng bagay pag-uusap na. Ang problema, dahil nga sa takot, ayan, gumawa ho ng kwento, gumawa ng eksena, nakuha nila ang leadership. Sana man lang, dinaan nyo sa legal. Wala nga eh. Kaya nga nila minadali kasi natatakot sila para bukas. Bukas na ho kasi ang investigasyon ng flood control. May papatawag na ho sana ito si Balulong. Sobrang takot, nagkampi-kampihan ng mga durobo, sumama po yung isang walang bayag na senador. Ayun, nakuha nila ang leadership. Tama nga ho talaga ang plano nila. Pinlano nila maigi. Sobra ang pagkaplano nila. Iba ang dating sa plano nila. Tinake over kagad nila eh. Hindi sa totoo tinake over nila. Para silang nagnakaw ng posisyon. Para iluklok ang kanilang mga sarili. Na alam naman natin na hindi nila kaya. Is Bongbong Marcos. At yun ang kanilang pinagtatakpan at poprotektahan simula bukas. And we all know who Erwin Tulfo is pagdating sa pagpoprotekta sa mga Marcos. At kapag natuloy yung Blue Ribbon Committee hearing, Pam, at doon malalantad yung tunay na utak ng sindikatong ito ay si Bongbong Marcos, dito masasabi ng sambayan ng Pilipino, ng mga kababayan natin, na hindi pala si VP Sara ang dapat i-impeach. Ang dapat i-impeach ay si Bongbong Marcos dahil siya ang utak ng sindikato sa flood control scandal. Okay, the other day when we were yung nagfo-forecast tayo ng mga possible na nangyayari, maraming negative sa mga reactions natin na anti-APC kayo, anti-ganyan kayo, masyado ninyong pinangungunahan, blah blah blah, yada yada. So okay, fine. So booking na Ito dito yung problema sa ngayong Kung na dito kung sino yung mastermind, utak binanggit dito ang pangalan ni Bangag. Malamang sa malamang kasi mabilis ang pangyayari. At yung mamang yon talaga namang pansinin nyo, against siya doon sa majority na pinangmumunuan ni Senator Alan Peter Cayetano. Paano mo nasabi? Ito may video tayo dito. Para pumapabor siya dito sa Bulok. Yung Bulok na 12 na bago ngayong pangalan, Bulok na 12. Get back to work. Get back to work because it's important. Dami natin kailangan gawin. Look, we had a meeting sa Uplift Committee
And marami tayong kailangan magawa sa mga patas na makapatas. Like we were thinking, may baka magka-supplemental budget, baka mag-amyendahan namin ang ibang batas. Ito ay kailangan para makapagbigay tayo ng tulong sa taong bayan dahil nga sa COVID crisis. Kung walang session, hindi ko nga maintindihan dahil ang pagkaintindi ko, there is that Di niya raw maintindihan, pero pagkaintindi niya, ano? ang rules, nag-congressman naman ako, nag-senador din ako. Ang rules dyan, bago ka mag-cancel ng session, you have to inform the other house 3 days before you cancel. Wala akong kinancel. Hindi lang ho sila pumasok. Kayo naman, oh. Para naman kayong bata. Oh. Kaya walang naniniwala sa inyo. Minsan babasahin nyo lang na uutal-utal pa kayo. Kita nyo kung ano yung kanyang comment. Ha? Parang kamping-kampi siya doon sa mga bataan niya. Wala ho tayong magagawa ngayon, sa panahon ngayon. Pero i-landslide natin si Bibi Sara at yung mga kanyang kaalyado. Huwag na ho tayong aasa na dito sa mga senador, yung ibang senador, ay talagang walang mga bayag, ay talagang tuluyan talagang, alam niyo nangyayari? Diba? Papaasahin lang kayo, nakakampi dito sa bagong leadership o sa kay Senator Peter Cayetano, tapos pagdating ng dulo, babaligtad. Hindi ka na lang gumaya dito kay Senator Jinggoy. Senator Cheese! Hindi ka na lang gumaya kay Senator Jinggoy. Oo, may bayag. Ikaw, wala ka palang bayag. Natakot ka doon sa kasong ihahain sa'yo. Kakaawa. Ito sana yung plano eh. Ito sana yung plano para bukas eh. Paiimbestigahan na to si Balulong. Kasama yung 18 Marines. Kaso wala na, naunsyamin na ho. Nagawa na nila ng kwento. Araw ng Huwebes, June 4, bukas ng pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado sa maanumalyang flood control projects. Kasama sa mga inimbitahan ng Senate Blue Ribbon Committee, si dating House Speaker at Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Ayon kay Senator Pia Cayetano na siyang chairman ng komite, inaasahan nila ang kooperasyon ng mga imbitadong resource person at iba pang mga ahensya. Bukod kay Congressman Romualdez, inimbitahan din ng komite ang 18 nagpapakilalang mga dating miyembro umano ng Philippine Marines na sinasabing nag-deliver ng mali-maletang pera sa ilang mga personalidad na kickbacks mula sa flood control project. Yun sana ang plano bukas. May imbestigahan na. Kaya nga may subcommittee na eh. Pero wala talaga. So ano mangyayari nito? Maghihintay na naman tayo kung ano yung gagawin. Kung ano yung plano nila. Malamang yan may plano. May plano sa plano talaga yan. Iibahin na naman nila ang narrative. Iibahin na nila ang kwento. Iibahin na naman nila ang kumpas. Nasa kanila talaga ang beat. Sa ngayon Sa ngayon ho. Talagang hawak-hawak nyo yung beat. Pero sana, pag nalipat naman ng beat, at nakuha ang leadership, tapos na ho ang kwento. Ito ang, meron tayo dito, ipapakita ko sa iyo kung ano yung pahayag. Na 11 ang bayan, pero si Cayetano pa rin ang SP. Ito si Atty. Harry Roque, sa kanyang pananaw, ngayon, naka-live siya, sa kanyang pananaw patungkol dito sa nakawan ng leadership. Senate President kasi kinakailangan nila ng 13 na boto. So ngayon po, ang natanggal ay si Pia Cayetano at saka si Senator Marcoleta, chairperson ng Subcommittee on the Flood Control Scam, bilang chairperson ng mga komite na yan. At dahil sila ay tinanggal, yung inaasahan natin at ninanasa natin at tinatakam-takam na natin na paglilitis tungkol sa flood scam bukas kung saan na inayahan na ang Marines 18 ay mukhang hindi matutuloy. Pero mabuting balita po, kahit bali-baliktarin pa rin, hindi nila matatanggal si Alan Peter Cayetano bilang Senate President. No? So ngayon, ang tanong, anong susunod na mga pangyayari? Magpapatuloy ba ng pagdinig itong si
Senator Marcoleta at saka si Senator Pia Cayetano. Ngayong ang mayorya, 13 senators, designated a new chairman for the Committee on the Senate Blue Ribbon Committee. Now, ang sagot po dyan, yung mga chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee ay tinatakda sang-ayon mismo sa rules ng Senado. At habang sine-check natin ngayon ang rules ng Senado, anong sinasabi ng rules ng Senado, no? Ang sinasabi lang ng rules ng Senado is that yung mga committee chairmanships ay governed by the rules of the Senate, no? Now, yung committee chairs are usually designated as part of the Senate's organizational arrangement and leadership agreements rather than being elected by the entire Senate membership under a constitutional requirement. So, ibig sabihin po yan, nakadepende po sa rules ng Senado yung pagtatalaga ng committee chairmanships. Okay? Ang nakasaad lang po sa ating saligang batas, the membership of the permanent committees, including the respective chairman, shall be chosen by the Senate. Now, ang ibig sabihin po nito, yung mga members ng committees and their chairpersons ay selected ng Senado mismo. Sa tradisyon at sa actual practice ng Senado, yung committee chairmanships are usually determined through organization of the majority coalition and approved by the Senate through resolutions or motion endorsed. Maliwanag dito, Attorney Harry Roque, ang hudas dito, ang humudas ay talagang si Escudero. Wala ka nang may makikitang iba pa. Siya ang humudas dito. Dapat hindi nyo na pinaabot ngayon. Dapat nung nakarampa, humudas ka na. Oo, ganun din pala ang gagawin eh. 'Di ba? Akala namin kakampi ka eh. Oo, hindi ka pala kakampi. Ikaw pala ang number 1 na hudas. Kaya yung kaso mo, sana ituloy. Kaso hindi na ho matutuloy ang pustahan tayo. Wala nang kaso. Wala na ho yan, wala na isasampang kaso dyan. Oh, mababaliwala na yan, matatabunan na ho yan. Kasi siya na ngayon ng ano eh. Siya na yung parang the savior. Siya yung nagsilbing tagaligtas ng mga magnanakaw o yung mga durobo sa kabanang bayan. Dahil sa kanya, hindi maiimbestigahan yung flood control issue. Hindi maiimbestigahan ang 18 Marines. Hindi maiimbestigahan si Balulong. At hindi malalaman kung sino ang mastermind. Nang dahil dito kay, hudas ng Senado, tuluyang lumabas. Yan ang title. Kaya kayo, mga kasama, kilalanin nyo talaga. Dapat pala busisiin eh. Buti na lang hindi ito naging partido ni BP Sara, no? Kilala ngayon siya. Siya si Judas. Judas 13 o Judas 12. Nakakaawa lang ang Pilipino, pinagluloko nila. Akala natin sila makakatulong para masiwalat ang mga alam mo yun, yung lahat ng pagnanakaw sa kabanang bayan sa tulong nila, ay hindi. Sila pa mismo pala ang magko-cover up. Sila pa mismo pala ang magtatanggol doon sa mga masasamang tao. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, ako naman ay nakikisuyo, pakilike and share yung video natin. At si Mang Banat to ay subscribe nyo kasi magaling ho ito. Magaling na bagong vlogger. Siya ay nakitaan ko ng potensyal, kaya sinishare ko sa inyo na panoorin nyo. Kasi bumabanat din siya. Yung mga putang inang onsen na yan, meron diyang dawit sa issue ng flood control. Kaya gusto nilang magpalit ng liderato. Gusto niyong pigilan ang pagka-presidente ni Sara Duterte dahil putang ina, takot kayo sa kanya. Di ba? Sabi ko sa inyo. Kaya subscribe nyo ha. Si Mang Banat, ito ang kanyang channel, Mang Banat. Pag na-subscribe nyo na, sabihin nyo, na-subscribe na kita, Mang Banat. At syempre, sa shoutout segment natin, shoutout tayo kay Gina Aguirre, shoutout po, Willie De Los Santos, shoutout po, Apolinario Nunez, shoutout po sa inyo, Emily Reducto, shoutout po sa inyo, Aris Robles, shoutout po, Lito Soto, shoutout po, Nemia Legarda, shoutout po, Patterson Piligan, shoutout po sa inyo, Ramon Espirito, shoutout po, Annabel Alporeza, shoutout po sa inyo. Sunny Boy Magaling, shoutout po. Pasios Salutfrenia, shoutout po. Ricardo Magpili, shoutout po sa inyo. Mirna the Great, shoutout po sa inyo. Sunny Boy Lanuhan, shoutout po.
Flor Villa, shoutout po. Nanette Labiton, Merly Policarpio, shoutout po. Armando Sarita, shoutout po. Edgardo Puno, shoutout po. Maris Texon, shoutout po. Francisco Pepol, shoutout po. Fidulo Caba, shoutout po sa inyo. Nancy Sebastian, Federico Baldonado, shoutout po sa inyo. Dominador Rodriguez, shoutout po. Kimbok Jo, shoutout po sa inyo. Ma'am Karen Panganiban, shoutout po. Ayan ha. Doon sa mga hindi pa nababanggit, type po kayo, comment, baka ho natatabunan. Hanggang sa muli, bye-bye!